John, Pati San Juan, Balatang 6, talata po 51. I will read po sa Tagalog. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanlibutan. Verse 52. Ang mga Hudyo ay nagtalo-talo, nagsasabi, paano maipapakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Verse 53. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. 54. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. 55. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. 57. Last na po ito. Kung paano sinubo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya'y mabubuhay dahil sa akin. Amen? Amen. So, sa tuwing huling linggo po ng kada buwan, nagkakaroon po tayo ng tinatawag na Holy Communion, banal na hapunan. So, yes, yun. Subalit, napag-isip-isip na po ba natin kung ano kaya ang ibig sabihin ng ating ginagawa sa tuwing huling linggo ng bawat buwan? Have we thought about this? Ito ba isa na lamang parang tradisyon na nasa sa atin through the years, nakasanayan natin that every last Sunday of every month, meron tayong ganitong Holy Communion. I remember when kami mga bata pa noon, first time, no, na pati tayo iinom. Dati, doon muna, binibigyan lang tayo ng hostya kung kayo ay galing doon. So why are we doing this? And what is the meaning behind this ceremony, kung ano man ito? So, this morning, sa tulong po ng Panginoon at ng inyong mga panalangin, susubukan po natin na magsalita patungkol sa paksang ito. And although wala po yung term sa scripture na the Last Supper, pero ito tinawag natin Last Supper kasi ito na yung huling panahon na sila'y magsasalo-salo, mga alagad kasama ang ating Panginoon just before the Lord faced the cross. So, ilan po sa inyo yung meron pa kayo ng painting ni Leonardo da Vinci? Ang Last Supper. Meron pa ba sa bahay? Meron pa lang. Tinapon na lang. So usually, di ba, nasa dining, sa kapagkainan yun, no? Kasi kumakain sila. And nandun si Judas. And I don't think si Da Vinci nakapagpinta siya ng accurate na larawan ng Last Supper. Dahil kahit sa mga movie o sa mga pelikula patungkol sa Panginoon at sa mga Hudyo, kapag sila po'y kumakain, do you understand me? Kahit Tagalog ako. Kapag sila po'y kumakain, hindi po sila nakaupo. Katulad natin pag kumakain, sila po ay naka-recline. May balis siya po na. Mahal niya na po.
Ganun po yung mga posisyon nila. So, at yung panahon na yun, it was especially pag supper or dinner. It was the principal meal. And the gospel accounts on the Last Supper ay makikita niyo po kung kayo po'y sumusulat on the following accounts. Matthew 26, po yun, si Matthew, isang maniningil ng buwis na tinawag ng Panginoon at ginawa niyang kalagad niya, katrabaho sa BIR, tax collector. Mark 14, I guess si Mark yung bata noon, no? Na naging sama-sama rin ni Apostle Paul sa kanyang mga missionary journey na at one time iniwan siya ni Mark. Di ba yun yung pinanggalingan ng away nila? Is this the same Mark? Ano said? Pinanggalingan ng away nila ni Paul and Barnabas because Barnabas, pinsan niya itong si Mark. And at one time, during one of the missionary journeys, iniwan sila ni Mark. And so, nung susunod silang maglalakbay ulit, ang sabi niya, sama natin si Mark. Ayoko, bisa. Lakwa na katamo yan. Sabi ni Paul. And they argued sharply to the point na nagkahiwalay sila ng landas. Barnabas took Mark and Paul took Silas. Pero tingnan niyo dito siya, nakabalik siya sa Panginoon. There was one time, I think in Timothy, Paul said, bring Mark with you. Sabi niya, because he was profitable to me in the ministry. So, tapos nakasulat pa siya ng Ebanghelyo. So, you will find the account of the Last Supper doon po sa Mark chapter 14. Luke naman, how many know what, ano si Luke? Isa siyang doktor. And dati akala natin isa siya sa mga original 12, no? But he's not one of them. Siya isang physician. At siya rin ay gumawa ng account of the Lord's life. So you will find the account of Last Supper doon po sa Luke chapter 22. And then John, of course, the beloved, ang alagad na malapit sa Panginoon, his account ay medyo kakaiba. I think siya yung may pinakamahabang isinulat in all of the accounts. No? Yung tatlo po, si Matthew, si Mark, si Luke, they have somewhat similar na mga ni-record tungkol dun sa pangyayari about the Last Supper. Halos magkakapareho with a few variations. Pero si John, iba. Kung mapapansin ninyo, halos ilang chapter yung simulan niya about the Last Supper. Starting from chapter 13, and then 14, and then 15, and then 16, and 17. Siya lang yung nakasulat ng mga salitang yon. I guess, kaya siguro, ewan ko po kung yun, tama po yung nasa isip ko po, no? Kaya niya nakuha yung mga salitang yon. Alam niyo ba kung nasaan siya during the Last Supper? Anong posisyon niya, Karen? Hindi mo alam. Tanong mo kay mami mo. Sunday school teacher ko yan. John was leaning, reclining sa dibdib ng Panginoon. Kaya tawag sa kanya, he is the disciple whom Jesus loved. So kung na-imagine niyo yung posisyon na pinakita ko kanina, na naka-recline sila sa hapag, siguro naman yung lamesa ay mababa rin po, no? And John was right beside the Lord. And ang sabi sa Bible, he was leaning on his bosom. Very close. And so, yun bang dahilan kung kaya nakuha niyang ma-record o matandaan yung mga sinabi ng Panginoon, some of the precious promises and words ng Panginoon just before He faces the cross are recorded in John's Gospel. Wala kayong makikitang gano'n in Matthew, Mark, and Luke. John 13,
doon yung naghugasan sila ng paa, di ba? Ang Panginoon, sinantabi kanyang damit, kumuha ng tuwalya, and He washed the feet of His disciples. No other record. John 14. Ano yung nasa John 14? Mamaya siguro usapan natin. So, dun sa tatlo po, yung tatlo, Matthew, Mark, and Luke, yung background po, it was the Feast of Passover. And alam natin lahat ng Panginoong Jesus, i-fulfill niya, bibigyan niya ng katuparan yung mga nasulat sa Lumang Tipan. So, His crucifixion has to be on a Feast of Passover kasi siya yung Passover Lamb. Amen? Nakasunod po? And so, it was the Feast of Passover at sila po ay nagtatanungan, tinanong nila, Panginoon, sa inyo po kami gustong makapaghanda para kainin natin yung Passover meal. It's a good thing they asked the Lord because the Lord had it all figured out. Alam na niya kung ano yung gagawin. No? Sabi niya, I think ang inutusan niya is si Peter and John. Ang sabi niya, pumunta kayo sa bayan na yan, may makikita kayong tao, may dalang jar, sundan niyo siya, pagdating dun sa bahay na pupuntahan niya, tanungin niyo yung may-ari ng bahay, saan yung inihanda niyong lugar para sa aming master for us to partake of the Passover meal. And so it happened, ganun nga po nangyari. Peter and John went into the town and nakita nila yung lalaki, sinundan. Pagdating dun sa bahay, they asked the owner, asan po yung pinrepair yung lugar. And sure enough, sabi nung may-ari, dito tayo sa taas. That's why it was called the upper room. And it was already furnished. Maayos na. As if yung nangusap ng Panginoon sa may-ari ng lugar, prepare this place because this is the place of the Last Supper. And so doon po pare-pareho halos sila. These three Gospels, Matthew, Mark, and Luke. But yung ibang variation, nung tanungin, nung sabihin ng Panginoon na isa sa kanila ay magtatatwa, one of you will betray me. And so, nagtanungan sila sa isa't isa. I think yun yung picture ng Last Supper, no? Yung, ako ba? Is it I? And in John's account, binulog ng Panginoon kay John kung sino yung magtatatwa sa Panginoon. Now, there is an interesting account dito po sa pag-betray mo ni Judas. If you will look at chapter 13, verse 2 ng John, tingnan niyo po. 13, verse 2. Thank you. So the evening meal, which is the Passover meal, was being served, and the devil had already prompted Judas Iscariot, son of Simon, to betray Jesus. Ano daw pong ginawa ni Satan? Nilagay niya sa puso ni Judas na kanyang ipagkanulo ang Panginoon. Okay? And then later on, in verse 27 of the same chapter, now remember, nilagay pa lang niya, put that idea on the heart of Judas. So Satan was present in that first Holy Communion. All of a sudden, verse 27, eto na, ang context po nito, sabi ni Peter, tanungin po ang Panginoon, sino? Dahil nakahilig si John, sabi Panginoon, Lord, nino? Sabi ng Panginoon, according to John's account, mas malapit siya, so tayo kontrante yung historia namin, kasi kung kanino hediye, meaning bread, yakin niya. Sinasama ng Panginoon ang bread, binigay niya kay Judas. And watch what happened. As soon as Judas took the bread,
Satan entered into him. One of the disciples, with the Lord Jesus present among them in a Holy Communion, Judas partaking of the bread, pagkain niya, ibang pumasok. Now, of course, may problema si Judas, no, through the time na kasama nila ang Panginoon. Today, his name, pag sinabi mo, Judas ka. Kung there, mature yung pakira, no? Pero yung pangalan niya, alam niyo ba kung ano ibig sabihin ko? Judah means praise. But I'm sure, kung magkakaanak si Mapiti, they will not name him Judas. Pati natin na. O para tanghalan. Ang bansa na. Or maybe triplets. One time, big time. His name is a larawan. Pag narinig mo yung pangalan na yun, traidor. And before nung gabing yon, Scripture says Judas is the keeper of the money bag. Siya ang may hawak ng pera. And sabi ng banal na kasulatan, panyali na lang awas, jail, pagmugya. He helps himself from what is being given on that money bag. So somehow, the enemy has an access through Judas' love of money. And so, nandun siya, katabi ni Judas. Kung si John nakahilig sa Panginoon, si Satan nakahilig kay Judas. Bubulunganin. This is the time to betray the Master. Isipan mo na magkano yung nakuha mo. And so, nagkaroon siya ng pagkakataon because Judas yielded to that. And we know the enemy, pag binigyan mo siya ng akaunte, kukunin niya, hindi siya makukontento sa akaunte. So after, nung pagpulong-pulong muna, dun siya nag-umpisa. But when the time was right, he entered Judas. Is that possible? Nakakatakot ng mga kaisipan that in a Holy Communion, there was Satan right in the midst. At kinuha niya itong tao ito sa kanyang sarili that at one time he was just a boy with a diaper. Kamukha ng mga anak natin. Who would have thought that he will fulfill the scripture na siya yung magiging anak ng kapahamakan, the son of perdition. It's better for him, ang sabi ng Panginoon, na hindi na siya naisipan. Remember John 17, ang panalangin niya, Lord, none of them is lost. Walang nawala kahit isa sa kanila except this son of perdition. Also, may makikita din natin sa isa sa mga account ay yung Peter naman. Lagi siyang bida, pero this time ay yung Peter's denial of the Lord. There's a difference, no? Yung kay Judas, betrayal. Yung kay Peter, yung denial. How many times siyang dininay ang Panginoon? 3 times. Bago tumilaw. So, ganyan, ang ano, pati niyang go signal, oh, wait. So, even pagtilaw ng manok, Gerald, kontrolado ng Panginoon just as He controls every detail of our life.
And so Peter, hindi niya kilala ang sarili niya. Akala niya, kaya niya. Not me, Lord. No, not me. Never. Mamamatay muna ako bago kita itakla. Some of us do not know ourselves. And sana hindi tayo ganun matuto in a hard way bago natin makilala ang ating mga sarili. But good thing was, ang sabi ng Panginoon, Peter, Satan has asked for you. Hinihingi ka rin sa mga oras na ito. Diyan ka, anyarana ka. He will sift you. Sabi ng Panginoon, but I have prayed for you. Peter, I have prayed for you. At si Judas, hindi siya pinanalangin. Ang sabi niya, I have prayed that your faith will not fail. Hindi niya sinabi, I have prayed that you will not deny me. I will prevent you from denying me. Sabi niya, no. You will deny me. You will fall, Peter. But I have prayed for you. Pray na ka. And when you are strengthened, when you are restored, pag nakabalik ka na, palakasin mo yung mga kapatid. And we know the story kung sa mga napanood natin. Yung actor doon, ang ganda ng pagka-portray niya. Talagang mapakit yung iyak niya after he denied the Lord with curses. Curses. He was brought that low. Hindi tingnan mo siguro para hindi makabangon kasi sabi ko pa mo, Lord, gawa nini. So he wept bitterly, but he was able to return to the Lord. And dun sa Acts chapter 3, siya yung unang nag-preach, di ba? Ito, nakasabi. But John's account, balikan natin, very different. From chapter 13, umugasan niya, mga paa ng mga lagad. You can imagine itang kahihiyang nila, kung Lord, gagawa kayo, dapat ibang. And then, ang sabi ng Panginoon sa kanila, you call me Master and Lord, which is right for you. Tawagin niyo kung gano'n. Pero hinugasan ko yung mga paa ninyo. Ang sabi niya, hindi niya sinabi, dapat hugasan niyo rin ang paa ko. Ang sabi niya, wash one another's feet. And then John 14, yung famous the house of many rooms, mansion. John 14, the Lord's coming sa isang mananampalataya to prepare him and make him a room in the Father's house. John 15, anong nandun? How many nakakaalala? Familiar words, lagi natin narinig mula sa ating mga pastor. Abide in me, I in you. I am the true vine. You are the branches. Naintindihan kaya ng mga alagad, ng mga salitang yun at that time, we don't know. And then, in another chapter, 16, the promise na darating ang Holy Spirit once na ang Panginoon ay pumasa Ama na. That's the guarantee that the Lord was exalted and that the Father has accepted the sacrifice. The coming of the Spirit in tongues of fire sa mga nakakatipong mga alagad, and they spoke in different languages. And then John 17. Wow. Thank God, John was able to, by the Spirit, na na-record na yung John, the prayer, the Lord's intercession for His home.
Paulit-ulit doon, Father, keep them through thy name. Ingatan mo sila, keep them from evil. Iningatan ko sila, kasama ko po sila. Now, I will now leave them, but they will be kept in your name. None of them is lost. Walang isa man sa kanilang napahamak. Merong yato po, Lord, inipahamak. And even to this day, our Lord is making intercession for us. That is why we will not give up. Regardless of how low kayo nabulog, kung di po kayo susuko and you will keep on going, kayo po'y magpapatuloy sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, God is able to save you to the uttermost. Those who come to God by Him, because He is making intercession for us. Pag-pray na katamo po. Pag-pray na ko po. John 6:51, balikan po natin. Ako ang tinapay na buhay na bumababang galing sa langit. Kung sino man ay kumain ng tinapay nito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanglibutan. The life that I will give is my flesh for the life of the world. And so, throughout the Lord's life, ito yung mga Hudyo, they love to argue amongst themselves. Pero nasabi ng mga, may nakapagsabi ng mga Hudyo daw po, they have meron silang instinct pagdating sa mga spiritual na kahulugan ng mga bagay. Malakas yung kanilang pangunawa sa mga bagay na spiritual. They have a sharp spiritual instinct ang mga Hudyo. Probably, ito'y kaloob sila sa kanila ng Panginoon. But this time, nung sabihin nyo ng Panginoon, ako, tinapay ng buhay, at ang ibibigay kong buhay na ito ay aking laman, ano pong reaction nila? Laging ganito, no? Lagi silang nagtatanong, nagtatalo-talo, nagsasabi, paano may papakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? How can this man give us his flesh? How could this be possible? Sabi nila, bilang pagkain ang kanyang laman. And kung babagsinin po ninyo, hindi nila dinirect yung tanong sa Panginoon. Bagkus sila yung nagtanungan sa isa't isa. Ano ng gawa nila? They did not direct the question to the Lord. They were looking for the meaning of His words amongst themselves. Instead na sabi nila, Lord, can you show us paano? Paano namin kakanin yung laman niyo? Paano po? At siguro kung tayo po'y nandoon din, ganun din ang ating itatanong, Lord, baka namin gawa ninyo. Now notice that the Lord did not answer them. O hindi naman sila nagtanong sa Kanya, so kaya siguro hindi niya sinagot. In a way na ini-expect natin. Pansinin niyo po yung sagot. Ang expect natin maririnig sa mga susunod na mga talata, the Lord will show them how to eat His flesh. Diba? Dapat yun ang kasunod dun sa tanong nila. Pero pansinin po ninyo in verse 53. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban, except, kanin ang laman ng anak ng tao, at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili.
So, dinagdagan pa niya yung problema nila. First, ito niya yung dyan itang flesh, yung laman na kanan niya, tinggagali pang Lord daya. Inumin ang kanyang dugo. And siguro kung nandun tayo dun sa senaryo yun, agit yung mga payakmol siguro. Because for a Jew to eat or drink blood under the old covenant, no way. And so, Primero sabi na, laman yung kanan tamo, laman na. Ano pa ka na? Drink his what? No explanation as to how. Just the Lord say, hanggang iyugawan ni, there's no life in you. Now, I will show you how. Ganito yun. Kaninibago mo, kaniniyan ka ng simple yan. And this is what the communion is all about. Hindi siya tuwing last Sunday of the month na ginagawa natin tapos pag-uwi sa bahay, nakalimutan na natin na tayo ay nagpanalmakunan. It's about learning to live by the life of Christ. Namin po yan, Gina, Pastor Edgar, and the rest ng mga nangaral, life of Christ. Life of Christ. Pero ilan po sa atin ang natututunan natin itong gawin sa araw-araw natin. I'm speaking not only sa inyo, but sa aking sarili. Anong ibig sabihin ng pagkakaroon ng kanyang buhay? Lord, show us. We don't want to look for meaning amongst ourselves. Sa inyo po kami lumalapit, Panginoon, to show us. Sabi niya, come to me, mag-aral kayo, learn of me. I will give you rest. Paano ba ang Panginoon ang siyang ating buhay? Does it mean pag-isip bukas ng umaga, mayroon pang bukas ng umaga, kalooban ng Panginoon, anong unang-unang gagawin? When you wake up in the morning, late na ako. Dami pa akong dapat gawin. Or is it, good morning po, Lord Jesus. Kumusta po po, Lord? Ako hindi po, hindi kong rayuma. Paul said, alam din natin ang verse na ito, sabi niya, in his own experience, sabi niya, and I know wala pa tayo lahat doon, and hopefully God is leading us dun sa ganitong kalagayan, sa ganitong pamumuhay. Sabi niya, I am crucified with Christ. Hindi na ako yung nabubuhay, but Christ lives in me. Siya na ang nabubuhay sa akin. Verse 53. Verse 54. Ang kumakain ng aking laman, see, wala pa rin explanation. The Lord is just pointing out what is true of the person who is doing this. At umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan.
at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Eternal life. These things we associate sa pagiging Kristiyano. Di ba ba? O tanggapin mo siya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. But the Lord said, unless kainin natin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo, wala tayong buhay na walang hanggan. Ano ba ang buhay na walang hanggan? Buhay na walang hanggan is not sinasabing perpetual existence. Alam niyo po ba yun? Yung walang hanggang may kamalayan, whether you like it or not, o sa ayaw man sa gusto natin, tayo po'y mabubuhay ng walang hanggan. But it does not mean na tayo'y merong buhay na walang hanggan. What I mean is, pagkatapos natin ng buhay dito sa lupa, we will continue to exist for eternity. Hindi ako at kayo po'y mawawala na parang bula. You will still go on living after this life. We will all exist. Magkakaroon pa rin tayo ng kamalayan in the next life. Even the demons will exist perpetually. But they don't have eternal life. Ang buhay na walang hanggan po ay isang klase ng buhay. It is a kind of life. Isang uri ng buhay. It is the life of God. Ito ay buhay ng Diyos. And this kind of life na ating iniingatan ngayon, na ating tinanggap, and we are laying hold of it, and we are pursuing it, itong buhay na ito, this is what will raise us up in the day of resurrection. Ito po yung bubuhay sa atin sa muling pagkabuhay ng mga patay. You have to fight. And I'm sure sa church po, dito po sa atin, and sa ating mga pastor, our young people are concerned. Lagi, no? They are concerned sa ating mga puso. Our children who grew up in church, who know the songs, go in and out sa loob ng iglesia, very familiar culture. David Wilkerson, lalaki ng Diyos, a prophet of our time. Patay na siya. Aksidente with his wife. His wife survived when this man was a faithful watchman ng Panginoon. Never ceased to warn God's people of the coming judgments. Pero ilan lang nakikinig sa kanya. They called him a prophet of doom. Always predicting judgment. Pero wala naman daw nangyayari. Kung sabi niya, I'm not a prophet, napaka-humble niya, no? I'm just one of the Lord's watchmen. Ang watchman daw, pag hindi niya winarningan, yung mga tao sa kanya siyang mananagot. He has to blow the trumpet when danger is coming. And this prophet, nanahimik na. Sino ba kaya ang kamukha niya sa panahon natin ngayon? Who will try to sense kung ano sinasabi ng Panginoon and say it faithfully regardless gusto ito ng mga tao o hindi. Of course, we are to say it in love, hindi para manindak o manakot. But even the scriptures, ang mga propeta, they have prophesied of the days in which we are living. Isaiah says, darkness will cover the earth. And it's not a physical darkness. Tapos sasabi niya, deep darkness, the people.
Just like in the days of Noah, sabi ng Panginoon, anong ginagawa ng mga tao? Eating, drinking, buying, and selling. Just like the days of Lot, there is an impending destruction, pero walang kamalayan ng mga tao in Sodom and Gomorrah. And so, our young people, ating mga kabataan, they need to be prepared. And they will not be able to stand sa kanilang henerasyon in their time kung buong panahon nila ay inugugol nila in front of their computers. And of course, hindi lamang mga young people ngayon na umumaling, na addict, sa mga tabletas. Makaibang tabletas. Iniinom, hindi. Even mga matatanda. Nakakatawang tignan. Pangatwagang mag-temple run. Excuse me. But you are wasting God's time. And you are defeating your resurrection. You are preparing yourselves sa araw na yon when God will raise you up. Pero ang panahon natin sa mga sumisira ng mga oras na ito, then we will not be prepared. We will succumb sa mga kadiliman na darating. Here, in the name of the Lord Jesus, hear what the prophets, mga ninuno natin, mga nanguna sa atin, are saying, warning us. The reason why we cannot respond, ang mga Kristiyano, is because of the atmosphere. Let's go to the mall. May mali ba sa mall? Pero tatata niya. I'd like to go to the mall. Marinda. Full of nice things. But when you go to the mall, hey Lord, come on. You're being impractical. Do you, Lord, tara? Alin? Or you just go ahead? Sinsya na po. I don't want to sound like a Max Alvarado. God help me. But this verse, in verse 54, what will prepare us in the day of the Lord para tayo makabangon mula sa mga patay at salubungin ng Panginoon in that day of resurrection. Hindi yung mangyayari in just an instant. All the preparations are going on today for you to be able to respond when that call comes, when that trumpet sounds. Lahat ng paghahanda nangyayari ngayon with the decisions you and I are making today. Paggising pa lang sa umaga, sinong kausap nyo? Sino ka-text nyo? Meron na agad paggising sa umaga? Nanguna yung lalong cellphone? Hindi na, may text ka ako may magdamag. Ala, nobody cares.
Verse 55. Tulungan nawa ng Panginoon nating mga anak to be able to wrench themselves away from the influence ng ating kapanahunan. It's very difficult para sa kanila. They need our prayers. They need all the support that we can give them, our understanding. Patawaran niyo kami, anak, ni kay lagi lang mong bumban. Sometimes they need understanding. Verse 55, ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. My flesh is real food, and my blood is real drink. Totoong pagkain ang inumin ng aking laman at dugo. Paano nga ba, Panginoon? Verse 56, another promise that we associate sa pagiging Kristiyano, sa buhay Kristiyano. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa Kanya. Di ba yung nais natin? Yun ang tinuturo sa atin. Kahit saan tayo, makapanahan tayo sa Kanyang presensya, always referring, ang sabi ni Brother Lawrence, yung monk na nabuhay ng 16th century, isa siyang unlearned man, pero natutunan niyang i-practice ang presensya ng Panginoon sa isang maliit na monasteryo kung saan siya isang monk. Always referring all that I'm doing to the Lord, sabi niya. I make it a habit, ang sabi niya, na ilagay ko ang aking sarili sa Kanyang presensya. And I started living, ang sabi niya, as if there is no one else in the world except God and me. Verse 57, kung paano sinugo ako ng amang buhay at ako'y namubuhay dahil sa Ama, gayon din naman. Can you flash that in? Ayan. Ang kumakain sa akin, siya na ba'y mabubuhay dahil sa akin? Sabi mo dito, just as the living Father sent me, and I live because of the Father. Sa King James po, yung English niya is yung because is by the Father. Ang amang buhay, sinugo niya ako. Ayun. At ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. Wala akong buhay na hiwalay sa Kanya. Ganon ang Panginoon. Alam mong biye, I can do nothing, sabi niya, apart from the Father. Yung mga sinasalita ko, galing sa Ama. Yung ginagawa ko, kung ano yung nakikita kong ginagawa niya, yun ang ginagawa ko. I always do what pleases Him. And now the Lord is inviting us into this same relationship na meron siya sa Ama. This kind of dependence. Ang sabi niya, so He, always singular, but to NIV, Johan. He, the one who feeds on me, will live because of me. Tanggin nga natin yung mga English natin dito. Anong form ng salita yung feed? Is it a verb or a noun? Feed. Daniel, the mathematician. AJ, the mathematician. Is it a verb? Action word lang. Sabi niya yung sa akin, verb.
What tense? Feeds on me. Present, no? AJ, present. The one who feeds on me. Ibig sabihin ano? Ma'am, hindi yung nangyari na nung nakaraan o mangyayari pa lang, but it is ongoing, kasalukuyan. The one who is feeds on me. The one who eats me. Bago yung word na feed, kung ano yan, ano hindi po niyang sabihin sa, I was not able to check kung Hebrew. It means chew. C-H-E-W. So yung mahilig po sa bubble gum. Chew. He who chews me. Crunch, ano ba eh? With a crunch. Remistratan manita ko siya inumorya, agad lang, baka kayo, agad. Mga teacher natin, when we go to class, with the bubble gum. He who chews on me, he who feeds on me, lalamutan din ito. And sure enough, verse 60, remember, ang mga kausap ng Panginoon are Jews who have an instinct for spiritual truth. Pero sabi nila sa verse 60, on hearing it, many of His disciples, tingnan niyo po, mga alagad na po sila, hindi man sila unbeliever or gusto pa lang maniwala sa Panginoon. They are already disciples of our Lord. Pero sabi nila, masyas na ini, tanggap pini. This is hard teaching. Well done, beef steak. Who can accept it? And then, hindi ko alam kung aksidente po, kung atras kayong konti, advance ng konti, John 66. Aksidente kaya? From this time, 666, many of His disciples turned back and no longer followed Him. From this time. From one time, from the time na hindi na nila maintindihan ang Panginoon. So far, okay, you're Kristiyano, naintindihan mo yung gagawa ng Lord, but there are times when you don't understand the Lord, what He is doing. So, okay, Lord, tuna, we're backing off, we're getting off the bus, para! And the Lord said, Amo, ay, ako mama ko. Hindi, explain it. I'll explain to you how, okay? Yan po mama ko. Ganun ba? Ang ginawa ng Panginoon, nagmakaawa ba siya sa mga alagad niya nung sila'y paalis na? Okay, bye. End of the revival. Nakabibisa. Buti, kumita agad. Ilan na? Joan.
Ang sabi niya sa 12, "Hoy kayo, isama ka. O isama ko rin ako." Do you want to leave too? And always, Peter, the same yesterday, today, and forever. Sabi nga, Lord, awanti kong tanan. There's no other place to go, Gerald. Magpa si Gerald, kasi buhok niya eh. There's no other place to go. You have the words of life. Sabi niya, Lord, ikaw nga tingin. Ang tingjan me, o ale, bala. We'll stay with you, Lord. Ang tingjan ni man, ang panyabyan niyo po. Come on. Some of us here have been Christians for 20. Almost kalahati na ng buhay natin. We have invested on this. Mahigit. Is this the time to turn away? Pasakit na kung pasakit eh. God give you and me the grace not to quit. Let's stand. This morning, while we are preparing, before I turn over sa mag-officiate ko ng communion, I'd like to give you an opportunity to talk to the Lord. Siya po ang kausapin. Ask Him. Let's ask Him. Ako rin po mismo, I don't have the answer. Paano nga ba? I just read the word that the Lord said. Kasama niyo po kami na nag-aaral paano nga ba ang pagkain sa kanyang laman at pagbigaw sa kanyang dugo. These communion elements na ating kakanin at inumin, they are a reminder, paalala sa atin na huwag nang mabuhay para sa ating sarili, and to live by our own flesh and blood, but to live by the life of the Lord Jesus. Tulungan tayo ng Panginoon sa umagang ito. Go ahead po. Talk to the Lord. I'll ask my son to play a song. Bago po tayo kumuha mamaya ng mga elemento ng communion, engage with the Lord. Is this what you want? Ito po bang nais natin? To live by the body and blood of Jesus. Have His life. To abide in Him and He in us. And be raised at the last day. Do you want to enter into this kind of relationship na meron siya with the Father? Acknowledging Him in all that you do, lahat. What you think, what you say. It takes our lifetime to learn this. Hindi siya natututunan ng magdamag or even a few years. You have to go after it, practice it, to fight for it. And it is a fact.